Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kumusta mga kaibigan? Welcome sa Edwin Tan Podcast, kung saan pinag-uusapan natin ang mga tanong sa buhay na madalas nating maramdaman pero bihira nating pag-isipan ng malalim. Ang tanong natin ngayong araw ay isang tanong na siguradong maraming beses mo na ring naisip. Bakit kaya kahit may lahat na tayo, minsan pakiramdam natin kulang pa rin? Kung tutuusin, nakakatuwang tanong yan pero sabay din nakakabigat. Kasi sino ba sa atin ang hindi nakaranas nito? May trabaho ka naman, may bahay, may pamilya, may kaibigan, minsan may love life pa. Pero sa mga tahimik na gabi, bigla kang mapapaisip. Bakit parang may kulang pa rin? Hindi ba dapat masaya na ako? Ang totoo, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nakakaramdam niyan. At minsan, kahit yung mga pinaka-successful, pinakamayaman, o pinakasikat na tao, sila pa yung pinakamas malalim ang pakiramdam ng pagkukulang. Unang punto. Dahil hindi lahat ng meron ay tumatama sa loob. Madali tayong masanay na sukatin ang kabuuan ng buhay base sa mga panlabas na bagay. Pera, tagumpay, material possessions, o approval ng ibang tao. Pero ang mga bagay na yan, pansamantala lang ang saya na dala. Parang cellphone na laging may lowbat, oo, gumagana, pero kailangan mo ng recharge. Ang problema, madalas ang hanap nating charger ay nasa labas, validation, likes, compliments, achievements. Pero ang tunay na charger ng kaluluwa natin ay nasa loob. Kaya kahit may lahat ka na sa panlabas, kung hindi napupuno ang loob mo ng purpose, connection, o peace, mananatili pa rin yung pakiramdam ng kulang. Pangalawa, dahil kadalasan, iba ang hinahanap ng puso kaysa sa hinahanap ng isip. Ang isip natin gustong maabot ang goals, pero ang puso natin gustong maramdaman ang meaning. Minsan kasi, abala tayo sa paghabol sa more, mas malaking bahay, mas mataas na sahod, mas magandang imahe, pero nakakalimutan nating itanong. Para saan ba lahat ng to? Ang puso kasi, hindi siya nasisiyahan sa dami, nasisiyahan siya sa lalim. Kaya kahit gaano karami ang meron ka, kung hindi mo nararamdaman na may saysay ang ginagawa mo, parang wala pa ring laman ang buhay. Pangatlo, dahil lagi tayong hinahamon ng pagkatao natin na lumago. Alam mo, minsan yung pakiramdam na kulang ay hindi laging masama. Minsan, senyales siya na may bago kang gustong tuklasin. O may parte ng sarili mo na gustong umunlad. Parang sinasabi ng kaluluwa mo, hindi pa dyan nagtatapos. May mas malalim pang dahilan bakit ka nandito. Kasi habang nabubuhay tayo, natural na mag-e-evolve ang pangangailangan natin. Nung bata tayo, simpleng laruan lang, masaya na. Nung teenager, validation at love life. Ngayon, hinahanap natin yung kapayapaan, fulfillment, at meaning. Hindi dahil kulang tayo, kundi dahil lumalago tayo. Pang-apat, dahil minsan nakakalimutan nating magpasalamat. Madalas, sobrang focus natin sa mga bagay na wala, kaya hindi na natin napapansin yung mga biyayang nandyan na. Parang cellphone camera na naka-zoom in. Hindi mo nakikita ang buong larawan kasi nakatutok ka lang sa isang detalye. Subukan mong umupo sa isang tahimik na lugar, huminga ng malalim, at tanungin ang sarili mo. Ano-ano na ba ang mga meron ako na dati ay ipinagdarasal ko lang? Baka magulat ka na halos lahat ng pinangarap mo noon, hawak mo na ngayon. Pero dahil nakafocus ka sa next goal, hindi mo na napansin. Gratitude is powerful. Hindi niya lang binabago ang sitwasyon, binabago niya ang pananaw mo. At minsan, yung kulang na pakiramdam, nawawala lang kapag natutunan mong pahalagahan ang kasalukuyan. Panghuli, dahil may spiritual hunger talaga ang tao. Kahit anong ginhawa o tagumpay, kung wala kang koneksyon sa iyong source, kung tawagin mo man itong Diyos, universe o inner self, may bahagi sa iyo na mananatiling uhaw. Hindi ito tungkol sa relihiyon, kundi sa koneksyon. Yung pakiramdam na may mas mataas na dahilan kung bakit ka nandito. At hindi lang para mag-ipon ng bagay o titulo, kundi para magmahal, magbigay, at maranasan ang kabuuan ng buhay. Kaya kung pakiramdam mo minsan, ay kulang pa rin kahit may lahat ka na. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Baka hindi naman kulang may ang buhay mo. Baka lang hindi mo pa naibabalik ang pansin sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa kaluluwa mo. Ang tanong ngayon ay hindi na bakit ako kulang,
kundi ano ba talaga ang hinahanap ng puso ko. At kapag natutunan mong pakinggan yung sagot, doon mo mararamdaman na buo ka na pala. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng pagninilay, huwag mong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Edwin Tan Podcast. Dito, araw-araw tayong nag-uusap tungkol sa mga tanong ng buhay. Yung mga tanong na hindi lang basta sinasagot, kundi nararamdaman. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Edwin Tan, at lagi kong paalala, minsan, hindi mo kailangang magdagdag pa para maging masaya. Minsan kailangan mo lang tumigil sandali at mapansin na sapat ka na.